Welcome po sa aking vlog, ang Juliet Lauderes Vlog. And for today's video po, isi-share ko naman po sa inyo yung naging journey ko po sa pagtatae ng aking anak with regards to amoebiasis. So, without further ado, let's begin po. Actually po kasi, mga last week po ng August, nagtatae na yung anak ko. So, parang sabi ko, sa akin kasi parang naging normal na dahil mula kasing nagingipin siya, maselan siyang magngipin. So, parang normal na lang sa akin. Pero, ngayon kasi parang kakaiba. Parang pabalik-balik na, and then, mas matagal na, parang 2 weeks na, ganun. And talagang mas na-alarma ako kasi may bahid na siya ng dugo. So, talagang kailangan ko na siyang ipa-check up kasi doon na ako talagang natakot. Punuan sa mga clinic, ang hirap kumuha ng appointment kasi nga ayaw nilang mag-accept or mag-accommodate ng maraming patient kasi nga pandemic, no? And also, mas kino-consider ngayon is yung Delta variant na mas tina-target yung mga bata. So, ang hirap magkuha ng appointment sa mga pedya. And awan ng Diyos, nakasingit kami yung pinaka-last. So, isiningit na lang. So, ayun nga po, pina-check up po yung anak ko. And, pinapagawa siya ng lab test or ng stool exam to check kung ano yung condition ng kanyang tiyan, ng pagtatae, and para malaman kung ano ba yung dahilan. So, ayun nga po, meron siyang amoebiasis, no? So, ano ba yung amoebiasis? Isa siyang parang parasite or bacteria na nakukuha sa tubig, no? Sa contaminated food, ganyan, or basta isa siyang parasite and na pumapasok sa tummy ng ating mga anak. So, ang nangyayari, nagtatae. And kapag super dami na, no, naging matured na yung itlog, nagkakaroon ng mga paa, and kumakapit siya sa bituka and sa kung saan-saan dun sa loob. So, nasusugat, kaya nagdudugo. Base din yan sa mga pagre-research ko. Sa pedya nanay naman po, if you want to follow her channel, YouTube channel, para po mas marami po tayong alam bilang mga ina. So, ayan. So, yung anak ko po is, niresitahan siya ng madaming gamot. Ayan, kabilaan po yan. And ang una pong nireseta is ito pong Viva Light. And then next naman po is itong Ersiflora. Naubusan na ako eh. Wala na. So, insert ko na lang po. Ayan, Ersiflora. 2 times a day naman po ang inom sa kanya. Tama ba? 2 times a day. For 5 days. So, 10 pieces. 40 and 50 centavos po siya sa mercury. Ayan. So, 10 ganun po. Next naman po is yung zinc sulfate. And ang nabili ko po is itong e-zinc. Ito po para rin po to sa pagtatae, sa diarrhea. Pampatigas din po yata ito eh. Merong dosage, pero again and again, yung palagi ko pong sinasabi, sundin po ang nireseta ng pedya na dosage. Kasi again and again po ulit, depende po yan sa timbang ng inyong mga anak, and meron po silang computation formula with regards po dyan. Ito naman po is 111.50
Magka-price siya sa South Star, tsaka sa... Ay, magkano ito, mahal? 95. Oh, depende po sa inyong bibilhan. Sa butika, 95, pero sa mga South Star or sa Mercury, 100 plus po ito. 115 yata ito. 15 ml. Ito po, pinainom sa kanya ng once a day for 14 days. So, dalawang ganito po yung nabili ko. Kinulang. Kasi 15 ml lang po ito. And then, next naman po is, ito talaga po yung gamot sa amoeba. No? Yung parasite na amoeba. Metronidazole, Flagyl or Flagyl. Hindi ko alam yung tamang pronunciation. Pero ito po, andito po yung kanyang mga descriptions, indications, caution, and precautions. So, ito po, gamot po talaga to sa parasite, iba't ibang klaseng parasite, including na po yung amoeba, or gamot siya sa amoebiasis. So, anti-protozoal po ito. Ito naman po is 3 times a day tinitake ng anak ko, and nakatatlong ganito po ako. Depende po sa dosage sa inyo, ha. Sa akin po, nakatatlong bili po kami nito. And ito po is 111.50 sa Mercury. Tsaka sa South Star. Ayun. Yun po yung mga gamot, no? Na nangyari sa na nai-reseta. And also, ginagawa ko rin po yung brat. Kung sa inyong mga nakakaalam na kung ano yung brat, B is banana, R is rice, A is apple, and T is tea. Pero yung tea, hindi ko nagagawa. Yung parang bra lang. So, ayun, nilulugawan ko siya para yun yung pinaka-rice niya. Apple, paunti-unti, kahit di siya mahilig sa apple. Pero sa banana, medyo okay naman siya. So, pampatigas yun and potassium po. Kasi kapag nagtatai tayo, bumababa yung potassium. And also, inom ng tubig. And pinaiwas muna kami sa gatas. Pinabili ako ng lactose-free. Ang mamahal. Lactose-free muna kasi tuwing didede siya, tatai agad siya. As in, bulwak po ang tain niya. So, and then, in-stethoscope yung tiyan niya, maalboroto nga daw, maingay. So, merong mali. Kaya, mag-lactose free daw muna ako. So, ayun po. Ang binili ko na lang po yung ni-recommend sa akin ng kaklase ko na si Riza. Shout out! Shout out, be. Bali, tawag dito, nagpa-function naman, okay naman sa anak ko. And, yun muna binili ko, kahit mahal siya, yung Hip Organic po na gatas. So, ayan, gagawan ko rin po yan ng review kapag sa mga susunod na pagkakataon. So, abang-abang po tayo. Ayun lang po masishare ko sa journey ko sa pagtatae na malubha ng anak ko na talagang umabot na sa dugo, no? Ganyan talaga, mahirap, hindi madali, pero hindi natin ginustong magkaroon ng ganung karamdaman yung mga anak natin. Ginagawa natin yung best, pakulo, no? Pero sadyang ganun talaga, baka sa mga nasusubo-subo na rin nila ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga ganong age. So, ayan siya, kasalukuyan siyang natutulog. So, ayan. Tiyagaan lang, magastos, oo, pero okay lang kasi sa ikagagaling ng ating mga anak. So, ayun lang po. Patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga videos, sa aking YouTube channel, and hit the like button and subscribe now. Yun lang po. Keep safe and God bless!